At sa iba pa ring balita, ikinabigla ng ilang senador ang pahayag ni Senador TG Ginggona na na-email na kay Pangulong Noynoy Aquino ang partial report ng Senate Blue Ribbon Committee na nagre-rekomendang ma-impeach si Ombudsman Merceditas Gutierrez, gayong hindi pa ito nasusumite sa plenaryo ng Senado. Pero sa bandang huli, biglang kumambyo si Ginggona. Saksi si Lia Manyala. We sent by email. In-email na sa Pangulo, yan mismo ang sagot ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Teofisto Ginggona III nang tanungin ko kanina kung totoong isinumite niya kay Pangulong Noynoy Aquino ang partial report ng komite. Laman nito ang rekomendasyong ma-impeach si Ombudsman Merceditas Gutierrez kaugnay sa plea bargain agreement na pinasok ng Ombudsman at dating AFP Comptroller Carlos Garcia. Ang pag-email na ito sa Pangulo ng kaparatidong si Ginggona ikinagulat ng ilang senador. Mas mabuti na sigurong para hindi naman ako namimintas. Basta it is not a common practice. Any report in the Senate, any resolution, or any bill for that matter, if not approved on the floor, is a piece of paper. Si Senate President Juan Ponce Enrile natatawa na lang. Ayaw na raw niyang pangaralan pa ang mga senador sa kung ano ang dapat nilang gawin. TG is a very energetic young man, and I think he is new in the Senate. We have to understand that. Pero ang kapartido ni Ginggona sa Liberal Party na si Senador Franklin Drilon, ipinagtanggol ang kaalyado. There is nothing unusual about that. It is a committee report. It is not a report of the Senate. Pero nag-iba ang kwento bandang alas 5 ng hapon matapos makipagpulong sa Pangulo sa Malacanang, binawi ni Ginggona ang una niyang sinabi. Hindi raw pala niya napadala ang email sa Pangulo. That's why we checked and there was a mistake. There was a mistake. I thought my staff sent. When we checked, hindi pala. So why would your staff make a mistake of saying that she sent? People make mistakes, come on. Ilang beses nang itinanggi ng mga senador na kaalyado ng Pangulo na ang impeachment laban sa Ombudsman ay isang Liberal Party move. Sa Kongreso, inihain na ng House Justice Committee sa Committee on Rules ang resolusyon hinggil sa impeachment complaint laban kay Ombudsman Gutierrez. Inaasahang pagbobotohan ito ng plenaryo sa susunod na linggo. Ako si Lia Manyalak, ang inyong saksi. Sa Sports Saksi, kahit hindi pinalad na manalo sa pangalawang laban kontra sa Mongolia, pasok pa rin sa qualifying round ng AFC Challenge Cup ang Philippine Ascals. Mula sa Mongolia, saksi si Chino Trinidad. Sa team nilang labig dito sa Mongolia, hamon para sa ating national men's football team na Ascals na makipagsabayan sa Blue Wolves. Sa katunayan, ang midfielder na si James Young Husband lang ang tanging naka-goal para sa Pilipinas sa 3 minuto ng laban. Sa pagtatapos ng laro, 1-2 ang score, pabor sa Mongolia. Sa kabutihang palad, magandang ipinakita natin sa unang laban sa Bacolod. Kaya naman kapag pinagsama ang score sa dalawang laban, 3-2 ang aggregate score kung saan lamang pa rin ang Pilipinas. Ang resulta, Pilipinas ang pasok sa qualifying round ng Asian Football Confederation Challenge Cup. Sunod na hamon para sa koponan ngayon, ang bansang Myanmar, Bangladesh at Palestine. Sila ang makakaharap ng Ascal sa isang round-robin group stage simula sa Marso 21 sa bansang Myanmar, kung saan ang top 2 teams ay papasok sa AFC Challenge Cup para sa 2012. Critical nga lang ang katayuan ng striker na si Phil Young Husband na kailangan ipasuri para sa natawang pinsala sa kanang paa sa kalagitnaan ng laban kanina. May injury ako. Hindi ko alam kung pwede maglalaro sa Myanmar kasi it's a hamstring injury. So may scan ako when we arrive back in Manila. Bukas ay babalik ang Ascal sa Pilipinas para sa isang araw lang na pahinga bago tumulak muli sa kanilang sunod na hamon sa isang teritoryong pamilyar sa kanila, ang mainit na klima ng Timog Silangang Asya. Mula sa Ulan Patak, Mongolia, Chino Trinidad ang inyong saksi. Saksihan mamaya, survival kit na may tubig, pagkain at iba pang gamit, mahalagang ihanda sa oras na may kalamidad. Sa showbiz saksi, Judy Ann Santos Agoncillo ay kinwento ang kanyang pagiging full-time mom. At matapos ang 12 taon, hampak whale na si Una, namataan muli sa Pilipinas na may kasama pang baby. Huwag bibitiw! Sama-sama pa rin tayo magiging saksi.